kagabi sa PBB Lucky Season 7. Naganap na ang first teen nomination night kung saan tatlo sa kanila ang may posibilidad na lumabas ng bahay ni Kuya. Christian, this week you are nominated. Aizan, you are nominated this week. Kisses, you are nominated this week. Matapos ang nominasyon, I will pray for you, Kisses. It's okay with me kasi it's just been 2 weeks and I think there's so much more to know sa akin. Pero I'm grateful for everything that they have done for me because mga kapwa kong housemates, they're very nice people. And it's just that nasa proseso ng PBB na kailangan mag-nominate ng isang tao and that's okay with me. Parang may bigat sa dibdib, kabado lang. Ikaw ang sabi sa akin. Hindi daw respeto. Siguro nga ganun, hindi pa nila ako masyadong kilala. Baka akala nila pag ako nagsasalita galit mo kaya mayabang magsalita. Posible akong maalis dito sa bahay. Parang ayoko. Kasi syempre kaibigan ko na sila. Tapos may iiwan ko. si Christian hindi mapakali at gustong pag-usapan ng nangyari sa nominasyon. So, pwede nating mag-talk after. Gusto ko lang sana itanong bakit. Bakit? Sino? Hindi na, be. Sure na. Kasi po, parang hindi po ako nagtagumpay para as being a good member of the housemates, kuya. Madaling uminit ang ulo ko kasi hindi po pa ako sanay yung ganito makisalamuha sa iba't ibang klaseng mga tao po. I haven't worked hard enough to help my sister, kuya. Pati I really don't care about myself naman po talaga. I really care lang po about sa kapatid ko po. That's the main reason na nag-join po ako. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Pagkos ay gamitin mo pa nga ito to your advantage. At magpakatatag ka, Christian, para sa iyong kapatid. Yes po. Hello Philippines and hello world! Matapos ang unang nominasyon, kitang-kitang apektado ang mga nominado na sina Kisses, Aizan at si Christian. Pero bago matapos ang linggong ito ay mabibigyan sila ng pagkakataon na iligtas ang kanilang mga sarili. At kahit wala tayong public voting para sa mga nominado, maaari nyo naman silang matulungan para sa kanilang parating na Ligtas Challenge sa pamamagitan ng ating PBB Padalak. Just tweet ang assigned hashtag para sa mga nominado, PBB Padalak Christian, PBB Padalak Kisses at PBB Padalak Aizan. At ang housemate na may pinakamaraming tweets ay mapapadalhan ng swerte sa kanilang Ligtas Challenge at magiging counted ang inyong tweet simula ngayon hanggang bukas ng gabi. Kaya't magpadalak na kayo ng swerte sa inyong paboritong nominadong housemate. Samantala, matapos ang nominasyon ay patuloy naman ang buhay ng ating mga teens sa loob ng bahay at binigyan na sila ni Kuya ng kanilang third lucky task. At kung ano ang nakakatuwang task na ito, narito panoorin natin lahat. Sa pagsikat ng araw, isang kakaibang wake-up call ang narinig ng housemates. Kaya agad silang nagkaroon ng haka-haka sa naririnig. Gusto mo yung kanta na yan? Nora. Parang Nora nga eh. Pero bakit kaya? Tuturuan tayo kumanta. Yay! Gusto ko yan. Ang housemates na isipang mag-umagahan ng sopas sa pool area. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Look, sulit. Sabihin mo tama. Sarap. Ikaw rin? Sarap. Matapos ang umagahan, tinatawag ni Kuya si Fenech tungkol sa narinig noong umaga. Magandang araw, Finich. Magandang araw po, kuya. Kamusta yung wake-up call nyo? Parang nakakamiss po yung mga old song kasi meron kaming radio tapos pinakikinggan namin every Wednesday. Kakaiba sa isang kabataan ang mahilig sa ganong klaseng musika. Yung lola mo ba mahilig sa musika? Kumakanta po siya.
Mga old love song po. Maya-maya ay sinabi na ni Kuya ang third lucky task kay Finich. Para sa inyong third lucky task, isang bisita ang papasok sa bahay ko. Makakasama niyo siya ng 3 araw. Kinakailangan niyo siyang mapatawa. Ikaw ang mangunguna para dito. Paglabas ng confession room, agad tinipon ni Finich ang housemates. Merong guest, dapat daw yung papatawanin. Papatawanin natin siya. Oo. At dahil tila mahirap ang task si Finich, hindi mapigilan na kabahan. Ano nangyari sa'yo, Finich? Kinakabahan ka ba sa task? Pag ganito po, parang na-pressure po ako. Kasi baka hindi ko magawa, ganyan. Huwag mong kalimutan kung anong nakasalalay sa binigay ko sa iyong task. Pero, naniniwala ako. Ang importante lang, panghinaan ka man ng loob, kabahan ka man, ang mahalaga ay hindi ka magpapatalo. Naunawaan mo? Opo. Nang sumunod na umaga, isang bagay ang nakita ng housemates sa living room na kakailanganin din nila sa kanilang task. Well, right outside our door, we found a large stage that was shaped like an old television. Parang kinabahan, kuya. Kasi may entablado. Ibig sabihin ko, may entablado, may performance. Mahirap din po magpapatawa yung planado. Habang lahat ay nasa living room, sa confession room naman ay nandun na ang bisita ni Kuya. Magandang araw. Magandang araw din po. Maaari ko ba kayong makilala? Opo, ang buong pangalan ko po, Josefina Obligacion Arellano po. Ako po ay 11 taon na po sa kanlungan ni Maria. Ako po ay si Big Brother. Opo. Tawagin niyo na lang po akong Kuya. Opo. Ano po ang tawag sa inyo ng mga kaibigan niyo? Nanay Pina. Nanay Pina. Opo. Matamis po ang ngiti ninyo, ha? Salamat po. Pirmi po akong masaya. Bakit po? Kasi po, nung ako'y pumunta po sa kanlungan ni Maria, malungkot po ako kasi wala po akong bahay, wala akong pamilya. Nakapanood po ako sa TV. Ang sabi, wag daw lulungkot, iiksi ang buhay. Kaya nagsaya po ako, kaya humaba po ang buhay ko. 65, ngayon mag-88 na po ako. E di, dahil sa ako'y masaya, humaba po ang buhay ko. Isa po kayong inspirasyon, Nanay Pina. Opo, salamat po. Daktapan mo kami, hanggang kami may buhay, meron kaming misyon sa buhay. Ang misyon ko po, yung magpasaya ng kapwa ko po sa pamamagitan ng pagpapatawa. Ilang sandali pa ay hinirita ni Lola Pina si Kuya ng kanyang mga jokes. Ano po ang susunod dun sa USA? Ano? USB. Anong pinakamaliit na manok? Ano? Chicken cube. Anong pinakamaliit na pusa? Ano? Katiting. Anong pinakamaliit na aso? Ano? Kapiraso. Nanay Pina, Po. magaling kayong magpasaya at gusto kong sumaya ang bahay ko. Pero ang pinakamahalagang dahilan kaya kayo narito Opo. dahil gusto kong matuto ang aking mga housemates Opo, nakalaan po ako. ng mga kabutihan, Maituturo ko po sa kanila ang kabutihan. mga kabutihang asal. Opo. Aasahan ko ba kayo dyan? Ay, sa lahat ng oras po. Si Finich pinatawag ni Kuya sa confession room. My gosh. Hello po. Hi. Hello po. Magandang araw. Magandang umaga po. Ako po si Finich. Ano po pangalan niyo? Ako po, kung tawagin po ako Nanay Pina.
orphanage. Ibibigay ko sa inyo ang responsibilidad sa pangangalaga kay Nanay Pina. Opo. Pagpasok ni Lola Pina sa loob ng bahay, Guys! Ay, na siya. Hala, Lola. Hala, Lola! Hello! Nanay Pina. Magandang araw. Nanay Pina. Ay, pa yung babae. Lola. Naku, ang dami kong apo. Saya-saya. God bless you. God bless you. God bless you. Malapit na ako mag-88. She's the type of person that she tells jokes. But now, we will Make her laugh. make her laugh. Gusto niyo pong kape? Hindi pa ako nagugutom. Kasi ang ano ko sa sarili ko, kaya malakas ako. Pag nagugutom, kumain. Pag nauuhaw, uminom. Pag inaantok, matulog. Exercise, prutas, at maraming tubig. Kasi syempre, ina-expect po namin kung magpapatawa kami sa isang tao na talagang stricto. So, hindi po namin ine-expect na masayahin yung magiging guest po namin. si Lola Pina sabik na kwentuhan ng mga housemates. At trabaho ko sa labas, tindera, modista, kusinera. Bago ako naulila, napag-aral ako ng magulang ko ng dressmaking tsaka embroidery. Kaya ang gawa ko dyan sa ampunan, nananahi na walang salamin. Nakapagtutusok pa ako ng thread sa karayong. Hanggang ngayon, Nay? Hanggang ngayon. Ang tinatahi ko kasi, lalagyan ng cellphone, ponytail, bob, at lalagyan ng rosaryo at coins. Binibenta ko doon sa kandungan ni Maria. Ang bumibili, mga bisita. Sa pagtitinda, nagkaroon tuloy ako ng master. I have my grandparents, and while they are funny, not that long before they get tired. But she has no limits to her energy. She's always making jokes. She's always laughing. She's like an older female version of myself, or what I hope to be when I'm her age. Susunod, mapapatawa kaya nila si Lola na sanay magpatawa. Anong pagkain ang mabilis? Ay, merong ano dyan? Sa pagbabalik ng PBB Lucky Season 7. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Lola Pina, Line of 7 ako nang ako'y pumasok sa kanlungan ni Maria. Apir! July 1st, 2005. Kaya 11 years na. Malakas pa yan. Line of 7. Ang talent ko, 3. Tula, kanta, sayaw. Nice! Ngayon, itong line of 8 na ako, 3 pa rin. Tula, kanta, pick-up line, pinakamahaba. Gusto niyo lang? Kanta? Aba. Saan ka man Siya yun! naroroon, sinta. Pag-ibig kong wagas, iyong madarama. at humirit din si Lola ng kanyang pick-up lines. Bakit dahan-dahan binubuksan ang medicine cabinet? Bakit? Para hindi magising ang sleeping pills. Bakit broomstick ang gamit ng witch? Bakit? Kasi kung vacuum cleaner, mabigat. Meron pang bago. Ano makukuha ang sakit ng taong ayaw magtrabaho? Ano? Sakit sa bato, batugan. Libo. Ano ang sakit na makukuha ng kumakain ng baboy? Ano? Pizza. Pizza? Ano naman ang gamot? Ano? Ointment. Lagi siyang nakangiti, nakakatuwa. Nakakitan po ako. Tapos kahit anong sabihin mo,
iisip siya ng nakakatawang bagay o joke. Ako naman, nung nasa labas ako, may TV ko, talagang pinanonood ko lahat yung mga drama, mga balita, lahat. Meron kaming TV, hindi na ako pamanood. Kasi meron lola, mahilig sa basketball. Ngayon, yung ibang lola, ang libangan, manood ng TV na nakapikit. Maya-maya pa, nagpapahinga si Lola Pina sa girls' bedroom at nagplano ang teen housemates kung paano isasagawa ang kanilang third lucky task. May pupuntahan lang ako na yan. Hi po. Saglit lang na. Kita ko. Naya, balik na ako. Dubai! Dubai. Dahil kilala si Lola Pina na nagpapatawa, siya naman ang kailangang patawanin ng housemates habang sila ay nagpe-perform sa malaking telebisyon. At dahil malapit nang mag-88 years old si Lola, kailangan nilang makakolekta ng 88 minutes na tumatawa ito. Hindi dapat malaman ni Lola Pina ang task ng teens para magtagumpay sila sa kanilang third lucky task. So, Okay. Edward, yours is instant mommy and tilap. I fast food and It's short. I so can't say fast. Kanina tong instant mommy. Ito na lang yung sa akin. It's short. I Sige can do na. it, but Isang- I can't remember. isang ano yun? Mahirap din po kasi kailangan po talaga yung bongga na joke. Dapat talaga na mas mag-effort pa ako para ipaniwala sa kanila na magagawa namin yon. Ilang sandali pa nagumpisa na ang boys mag-ensayo ng kanilang performance. Oh, si Nanay Pina. Bakit? Kasi pinapatibok mo yung puso. Kasi Pinapatibok mo yung puso ko. Galing ko eh! Ulit. Round 2 ulit. Etong banat, may banat ako sa inyo. O ano? Anong tawag niya sa isdang nagkakarate? Ano? Ano yun? Ano yun? Eddie. Boys, wala sa timing. One more try. Again. Go. Anong tawag niyo sa biglang naging nanay? Ano? Eddie. Instant mom! Samantala sa girls' bedroom, Matagal na ito nga ang bahay daw ni Kuya. Pero ang ganda. Siguro mayaman ang Kuya namin. Dahil nakapagawa ng ganito kaganda. Siguro si Kuya masipag din. Masipag din maghanap buhay. Kaya siya nakaipon ng ganyan. Magiging fun yung stay niya dito kasi she makes really good jokes. Parang naging light ng house namin ulit kasi it reminded us of our grandparents. Ito niyo na ba ng personal? Si Kuya? Hindi natin malaman kung bata pa. Pero maganda ang boses niya. Nagtataka naman ako kay Kuya. Kung bakit pa ayaw magpakita sa amin? Napapanood ko sa TV. Hindi nga, boses nga lang na ang nadidinig ko. Hindi ko rin nakikita siya sa TV ng personal. Lola Pina, huwag kang mag-alala dahil kahit ako, hindi ko pa nakikita ng personal si Kuya. Kaya ito, may kukwento ko paglabas ko doon. Naku, ang ganda-ganda ng bahay ni Kuya. Ang daming dekorasyon. Doon tuwa ako. Kaya nga siguro si Kuya, blessing din ni Lord. Maya-maya pa, si Lola Pina hindi nagpahuli sa kanyang pick-up lines. Eto, isasagot niyo lang sa akin, bakit? Sige po. Pinya ba kayo? Bakit? Kasi pinatubok niyo ang puso. Tatlo yan. Bangin ba kayo? Bakit? Kasi nahulog ang loob. Isa pa. Sige, Nay. Kandila ba kayo? Bakit? Kasi binigyan niyo ng liwanag ang buhay ko. Sinasabi sa bisita. Oo, tuwan-tuwa. Tuwa po nga. Tuwa nga po. Palatawa siya, ganun. Hala, hindi lang palatawa, nagpapatawa. Bongga talaga yung mga jokes niya, tapaka. Hindi makapaniwala, kahit sino, hindi makapaniwala na 88 siya. Kasi yung lola sa tuhod ko, hindi na nga yung makapagsalita eh. Susunod! Welcome to Miss Universe 2020-2016!
Bago magsimula ang performance, Hindi po kayo nilalamig. Nilalamig na. Siguro malakas ang aircon. Yan na kayo. Ito pa ang jacket ko. Yan, bagay na bagay. Maglalagay kayo ng hindi bagay. Siyempre, bagay. maya-maya nagsimula na ang performance ng girls. Magandang buhay! Magandang buhay! Okay, welcome to Miss Universe 2020-2016! Sisimulan natin ang Crystal Drama kay contestant number 1! Hindi naman kasali sa bilang yung normal lang ba na conversation ninyo, tapos tatawa siya, hindi naman kasali yun. Tapos ibibideo pa, doon na po na ako patay. Tapos ang hirap po patawanin yung nagpapatawa. Miss by Marie S. Ken S. Lito! Bravo! Branya! Brand nating lahat! Present! Backcover? Malay ko! Malay mo! Malay nating lahat! Malaysia! We're really getting there. We're barely getting there. We're doing lots of things and we're not really getting much laugh. Ang lugar kung saan maraming baha at kulang sa bigas. Pilipinas! Lagi siya yung nagpapatawa sa amin. Tinanong ko po siya kung mabilis po siyang tumawa. Tapos, hindi po pala. Miss Maymay Entrada! Sagat. Sing-chong! Ha? Ewan ko sa'yo! Ewan ko rin sa inyo! Simon! Sensyawa na! Samitsu! Salamat po sa inyong panonood. Para lang po sa inyong kaalaman, walang nanalo dahil walang maganda. Grabe kuya, ang hirap. Seconds lang naman po talaga tumawa. Sobrang ikli lang po talaga niya. Mas natatawa po siya sa mga epic fail na nangyayari. Ilang sandali lang, boys naman ang sumalang sa entablado. Anong tawag nyo sa isdang nagkakarate? Ano na yan? Sinabi na sa akin ng bisita yan. Ang lucky task po namin is papatawanin po siya for 88 minutes po, which is more than an hour. Mahirap to, pero kakayanin po. Hindi nagtatagalog yun, Nay. Okay. Anong pagkain ang mabilis? Ang pagkain na mabilis. Ano? Food. Fast food. Merong ano dyan? I thought at the beginning, I thought this task was going to be easier than the last two, but it's not. It's really difficult. Okay. Ano namang pagkain ang mas mabilis? Sopas! Inanong ko na yun. Hindi ka pa. You know, it's like as if I failed to make my grandfather laugh by not making her laugh. Parang kay Nanay Pina, yung mga pick-up lines, hindi na po nakakatawa para sa kanya kasi sanay na po siya dun. Ang hirap po siya patawanin. Nanapin na ka ba? Bakit? Kasi ikaw ang... Pinapasera! Di ba bawal po namin sabihin na may task kami sa kanya. Oo. Ang hirap po patawanin ng matagal. So, yung ginawa namin kanina, medyo okay naman. Kaso maikli pa yung tawa ni nanay. Knock, knock! Who's there? Isang singsing, tatlong hari. Isang singsing, tatlong hari. Pagod lang. Kaya nagsayaw kuya para patawanin si Lola. Knock, knock! Who's there? Mary! Mary who? Mary! Baka na muna daw, Nay.
Mayroong katapat yan. Tama yan. Napapatawa, ganun. Although, yun nga, may sinasabi siya sa amin minsan na alam niya na daw yan kasi nagawa na daw ng iba. So, hindi na siya masyadong natawa. Okay po ba, Nay? Okay. Ang goal po dapat namin, 30 minutes per day ang tawa. Kasi kung 88 minutes po. So, parang sobrang hirap po pala. Pagkatapos ng performance, alalang-alala ang ibang housemates. Bukas daw, hindi tayo magpa-perform. Ngayon pa plano tayo ng big Mamaya pagkatulog niyo. Magpaplano tayo ng big concert. As in, super. Kung pwede nga, isa-isa tayong mag-ano eh. Gano? Anong patawa siya siya? Grabe, paano natin? Pagod ako, Timay. Pagod. Yun pa lang yun, hindi pa yung Wala pang 1 minute, ang dami na natin ginawa. Naiiyak ako. Susunod! Hanggang buhay ang mga magulang nyo, pagsilbihan nyo na. Dahil yun ang pagpapakita ng pagmamahal. Pagkatapos ng performance, Teka muna, ako bubelo muna. ka muna. Gusto rin po namin na may lola kami, ganun. Hindi po na kami lang yung palaging alagaan. Teka muna. Pray muna ba? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Basbasan mo, Panginoon, itong handog mo sa amin na amin tatanggapin, buhat sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo po sa amin. O makapangyarihan Diyos na nabubuhay, naghahari magpa hanggang kailanpaman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. habang kumakain si Lola Pina, may pangaral sa housemates. Hanggang kayo, hanggang buhay ang mga magulang nyo, pagsilbihan nyo na. Dahil yun ang pagpapakita ng pagmamahal. At saka siyempre, may utang na loob kayo sa mga magulang nyo. Una muna, ang lola. Tapos nanay na. Dahil kung hindi sa nanay nyo, hindi siguro kayo makapag-aaral. Dahil ang nanay tatay nyo, siyang naghahanap buhay para itustusin yung pag-aaral. Pag-ano ng mga damit, mga pagkain. At sa inyo, huwag mawawala yung panalangin. Dahil ako, naranasan ko yan. Bago ako napunta ng kandungan ni Maria. Panginoon ko, bigyan mo ako ng pirmihan, tahanan, kapamilya. Dinala na ako sa kandungan ni Maria. Kaya 11 years na ako. O, di ang sarap. Mahirap po yung mag-isa ka, pero masaya din po siya kasi madami po siyang kasama sa kanlungan ni Maria. Sobrang happy po niya kasi nakahanap po siya ng bagong pamilya doon. Si Lola Pina po, nagsiserve siya as reminder na ang mga old people po, importanteng tao pa rin po sila sa ating society. Even though hindi na sila physically able, andyan pa rin po yung puso nila na ready to love, ready to care, at saka ready to impart some good values para sa iba. Humingi kayo at bibigyan kayo. Humanap kayo, makakatakbo kayo. Kumatok kayo sa pinto at bubuksan kayo. Abangan bukas sa gitna ng pagharap ng teen sa kanilang third lucky task, may napuna ang ibang housemates. Sabi daw ni Kuya na napapagod na daw siya, tapos kanina palagi silang tatawanan doon. Kasi parang may sarili silang mundo, tapos hindi na sila nagko-cooperate. Yung tatlo. Ender, si Heaven, saka si Marco. Pakaabangan dito lang sa PBB Lucky Season 7.